Okay, ayan. So, let's start now with a prayer. So, pwede niyo po akong sabayan kahit naka-mute po kayo. So, our True Millionaires Prayer. Lord, today I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hand. In Jesus' name, amen. Okay, so about your speaker, my name is Ryan Mindoyos, a former honor representative sa Shipping Lines. I joined IMG last July 2020, and then right now, I'm one of the senior marketing director of this company. No? So naka-base po ako ngayon dito sa South Korea. And yan, currently OFW po, no? So dito sa South Korea. So I thought kasi before is ang tanging sagot sa kahirapan, no, is pag-abroad, no? Kaya nung after kong mag-honor representative, so naisipan kong mag-abroad. Okay, so again, no, so request ko sa ating lahat, just empty your cup, no? And then open your mind para at least, no, mabilis nating makuha yung magagandang information. So sa information na i-share ko sa inyo ngayon is ito yung information na nabago yung buhay ko kasi is isa din po ako doon sa mga nag-i-inquire, no, doon sa Facebook na sa 1,000, no, ni Jollibee. Magiging part na tayo, di ba? So, product din ako dyan. Di ba? So, pinakinggan ko yung magandang oportunidad, no? At the same time, ginarab ko talaga. So, hindi ko siya pinalagpas. Kasi, kung ikaw ngayon, no? Kung nag-i-struggle ka ngayon about pira, no? Ilang taon ka na ba nagtatrabaho? Tapos, yung edad natin, ilang taon na tayo, no? Tapos, hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin. So, ang sagot is nandito po, no? Sa isi-share ko ngayon. So, stay focused. And then, the reason why, no? So, share ako ng konti the reason why kung bakit ako nandito. So, actually, isa lang naman yung, yung main. Sapat na sa akin na mahirap ako and then hindi ko gusto na yung kahirapan ko is ganun din yung makukuha ng mga anak ko. So, kahit sino pa no yung pipigil sa akin, hindi talaga ako magpapapigil dito, no? Kasi future yung pinag-uusapan natin. And then naintindihan ko, no, na ang future na i-build natin ngayon is hindi mo pa yan makikita, di ba? With the word future, so siyempre, dun pa yan sa future mo. Okay, so dapat maintindihan natin yan. Okay, so welcome sa ating lahat sa ating membership orientation. So IMG where innovation meets inspiration. Okay, sino ba to si IMG? Kasi minsan misinterpret natin to eh. Akala natin is networking, no? Kasi when the word mapapanggihan natin na marketing, nako, isa na naman to sa mga networking company. Diba? Pero pag tinanong mo naman yung nagtatanong na can you define what is networking, no? So hindi rin makasagot, di ba? So ngayon dito natin ipapakita kung ano ba yung makukuha, no, natin dito kang IMG. Okay, so we are one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. So isa tayo, no? So ang sineserve natin is more on financial, di ba? So they assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education and building proper financial foundation. So dito tayo magpo-focus, no? So financial education. So alam naman natin na lahat tayo dito is nag-aaral, 'di ba? So ano yung mga profesyon natin? Pero ito lang talaga yung nalaman ko, no? So while nag-aaral ako dito is yung pag-success pala, no, or pag-asinso natin is wala pala sa ating degree. Okay? So ano ba yung degree natin ngayon sa buhay? Ano ba yung na-achieve natin? 'Di ba? So hindi pala doon nagbabase. Pero napakalaking napakalaking isa kumbaga sandata mo para magamit mo. So dito ko nalaman na ang success pala ng tao is nandito sa financial education at the same time madiskarte ka sa buhay. Okay? So and then you have a self-discipline, so napaka-importante niyan.
So we have established partnership with the biggest companies in the Philippines industry. So in the financial industry. So hindi lang po nag-iisa si IMG. So marami po siyang mga partners ng mga affiliates company. So kung titingnan natin, baka sabihin ng iba, scam na naman to, di ba? So baka mayayari na naman yung investment ko dito. So dito no, ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga partners no dito sa loob ng IMG, and then kayo na yung mag-decide kung sa tingin niyo scam ba talaga si IMG, no? So tanungin niyo yung sarili niyo na makikipag-partner kaya itong mga company na ito no pag scam ito, di ba? So isa din sa mga reason kung bakit tayo no laging na-scam, di ba? So the main reason diyan is tayong mga Pilipino. So isa na ako diyan. Mahilig talaga tayong mag-invest. Pero sad to see is hindi tayo mahilig mag-aral. Tama ba? So, pag sinabihan lang tayo na, okay, mag-invest tayo kasi kikita to. So, ganun. Gagrab na natin yan kasi yan, kikita ka na for the next month. Di ba? So, ganun. Kaya tayo laging na-scam. Okay, so we have been able to help thousands of associates to take advantages of the IMG opportunity with flexible time, commitment, and schedule. And then we have improved system that helps you build a successful business. So, ngayon, tatanungin ko kayo, no? Mayroon na ba kayong kilala na umasinso sa pagtatrabaho? Mayroon na ba kayong nakikilala na yumayaman sa pagtatrabaho? Diba? So dito, meron tayong system no, na makakatulong sa'yo na mag-build and at the same time, mag-success yung business na kumbaga gagawin mo. No, so ngayon no, kung hindi natin alam, wala talagang yumayaman sa pagtatrabaho. So lagi natin tandaan 'yan. Okay? So right now, no, so meron tayong campaign. So kaya tayo nandito, bakit natin 'to sinishare, no? Bakit tayo namumulit, no? Kasi meron tayong global campaign, no, about financial literacy. So ang maganda ngayon, itong financial literacy is nagiging mandatory na at the same time, meron na din siyang law no, na pinatupad. So meron tayong target by the year 2030, makapag-educate tayo ng 30 million. And I believe no, na makukuha natin to kasi yung current na na-educate ngayon ni IMG is nasa 3 million na, more than. So napakabilis no, na nag-grow. So 2030 pa naman, di ba? So alam kong mai-hit natin to, no? So the good thing is ikaw ngayon is magiging part ka na, no? So lahat kayo ngayon na nandito is magiging part na kayo dito sa 30M by 2030, no, na ma-educate natin. Okay, so ito lang naman yung campaign natin. Nangangampanya tayo dito. Okay? So ano ba yung vision? Vision natin dito kang IMG to build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of the wealthy to all. So pwede pala, no? Pwede pala dito, no, pinapakita dito sa vision ni IMG na pwede mo palang kikitain yung mga kinikita ng mga wealthy people. Diba? So aalamin lang natin yung mga sikreto nila. Okay? So our mission, ano yung mission dito ni IMG? Okay? So gagawin tayo no na magiging wealthy families at the same time no family left behind. Okay? So gagawin tayo dito na magiging independent no dito sa ating pagdating sa finances, no. So what we do, ano ba yung ginagawa natin? We help people move from dreaming to doing. We bring life-changing financial concept, okay? Financial concept and solutions to the middle individuals and families who are overlooked by the financial industry. So ngayon, meron tayong iba't ibang mga financial concept na ibibigay sa inyo. So alam naman natin yung concept, di ba? Yung mga konsepto sa buhay natin. So dito sa financial industry, ipapakita natin sa inyo yung mga financial concept sa buhay mo, buhay natin. The good thing is, meron na tayong solusyon, okay? Meron na agad-agad tayo na solusyon. So hindi na tulad na, let's say for example, no, mag-aaral ka doon sa math, di ba? No, bibigyan ka ng homework, no? Sakit pa yung ulo mo, maghihanapin mo yung X ano ay, no? So, makuha mo lang yung solusyon. So, dito, given na. Given na yung problem, at the same time, given na yung solusyon. Okay? So, napakaganda, no? Okay, so next. IMG po is around the globe. Okay, so nationwide.
Okay, so ito yung mga iba't ibang ano natin, mga financial center. Okay, so sa Manila is nasa ano siya, main office natin is sa Makati, no? Kings Court, Makati. So sa Cebu is yan sa GY Square. So meron din tayo sa Barcelona, Den Haag, no? Paris, yan, Belgium. Sa London, no? Meron din dito sa South Korea, so sa Hong Kong. The good thing is ikaw ngayon, no, na nakikinig, kahit saan ka man ngayon, no? Pwede kang mag-create or magtayo ng sarili mong financial center. 'Di ba? So napaka-amazing, 'di ba? So sa pag-aaral natin, no? So in the word financial education, so meron tayong guide, 'di ba? So hindi ka naman pwedeng mag-aral, no, na wala kang guide. 'Di ba? So naalala mo pa ba yung nag-aral ka? Nung nag-aral tayo, 'di ba? Meron tayong iba't ibang libro, 'di ba? Yung iba nga hindi mo na sinuli, no, sa library. Di ba? So ang dalawang book na ito is ito yung guide natin. Di ba? So napakaganda, no? So lalong-lalo na din itong workbook. So napaka-powerful talaga. So hindi mo to makukuha itong workbook hangga't hindi mo to natatapos itong blue book, no? So ang title dito, no, so The Secret to Savings and Building Your Future. So nandito na lahat ng mga sikreto, no, sa pagbi-build mo sa future natin. Kasi nga dito nga sa book, no, sinasabi nito, financial education, no, is not just for the wealthy. So hindi lang pala to para pang mayaman. Okay? So para to sa lahat. 'Di ba? So napakaganda. So right now, no, we are facing a challenging future. So kahit hindi natin anong deny natin, napaka-challenges na talaga natin sa buhay ngayon, no? So a large number of Filipinos will face increasing challenges in four major areas. Okay, so ano-ano ba itong four major areas? No? So number one, an uncertain labor market. So automation and powerful software continue to replace more and more workers. So ngayon, no, ikaw ngayon na nagtatrabaho. So gaano ka ba kakampante sa trabaho mo ngayon? Ano ka, no? Kumbaga tawag nito, yung trabaho mo, time will come, mapapalitan ka diyan. So lagi nating isipin, no, na ang pagtatrabaho is hindi po habang buhay. Okay, so tandaan po talaga natin lagi 'yan. So dahil po ngayon sa technology, no, na lumalabas, baka mabigla ka na lang na mapapalitan ka na lang ng isang makinarya. So wag po tayo talagang pakampante, especially if we are an employee. Okay? So number 2, low savings and high debt. So actually, hindi ako naniniwala dito na low savings to eh. Wala kang savings, mataas pa ang utang. No? So tama ba? Tama ba yung ano ko? Di ba? So napakalaki po ng impact dito pagdating sa retirement. Di ba? So I don't think so if meron ka na bang plano pagdating sa retirement? Di ba? O baka hanggang ngayon, no, you are 40 or 50 years old, hindi mo pa rin binibigyang pansin yung pagre-retire mo. Di ba? Usually kasi sa atin, ang nasa mindset natin, pagdating ng retirement is kailangan nakabase tayo doon sa age, no? Doon sa 60. 'Di ba? Kung mapapansin natin, magre-retire na ako at the age of 60. No? Yun yung mga mindset, no, doon sa mga employee. Pero alam mo ba na even today, no, pwede kang mag-retire. 'Di ba? Even today. So, paano mo magagawa 'yan, no? Na even today pwede kang mag-retire. 'Di ba? So kailangan mo lang i-increase yung sustainable yung ano mo, yung ma-sustain mo yung pag wala ka ng trabaho, yung needs mo, yung daily needs mo. So, ibig sabihin, ngayon, kung meron ka ngayon, let's say for example, meron ka ngayong 10 million, no? Tapos yung 10 million, mabubuhay ka na in the future. So, pwede ka na mag-retire anytime. Di ba? So, ang totoo palang retirement is hindi nakabase sa age. Di ba? Kasi pag doon ka pa magre-retire sa 60, do you think may enjoy mo yung retirement mo? Di ba? Hindi. Bakit? Yung tuhod natin, papalyar na, di ba? So, unlike na mas magre-retire ka ng maaga, so ibig sabihin, mas ma-enjoy mo siya, no? Together with your family. Di ba? So, dito, kung mapapansin natin, yung iba, kahit 70 years old na, nagtatrabaho pa rin. Bakit sila nagtatrabaho pa rin? Di ba? So, ito na lang, no? Ito na lang ibibigay ko sa inyo ng idea. Magtatrabaho yan, no? Kasi pag hindi yan nagtatrabaho, di ba, wala din silang sahod, no? So, wala din silang income. Ang tanong, hihinto din ba sila sa pagkain?
'Di ba? Hindi. So kailangan nilang kumain para mabuhay. Kaya yung iba kahit 70 years old nagtatrabaho pa rin, no, in order to survive. So wag nating hintayin na baka diyan tayo mapunta, 'di ba? So dapat itong low, gawin natin tong high. Baliktarin natin. High savings and low debt. Okay? So napaka no, yung cycle. So yun lang para baliktarin lang natin. Okay, so number 3, the high cost of education. No? So, kung hindi natin to as a parents, no? So hindi tayo well prepared today, no? So yung younger generation natin is talagang magsasuffer 'yan. Okay? So, dapat, no, alam mo ngayon yung kahalagahan, no, na dapat mag-ipon ka para sa education, no, lalong-lalo na sa mga anak natin. 'Di ba? So napaka-importante niyan. Okay, so number 4, increasing cost of living. Many people have difficulty in saving money for their future needs. Diba? Napaka maraming affected dito, no, sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Okay? So bakit yung pagtaas ng mga bilihin is hindi natigil? Okay? So bibigyan ko po kayo ng idea dyan kung bakit hindi yan natigil. Dahil po yan sa tinatawag natin na inflation. Okay? So yung inflation, yan yung, kumbaga yan yung kalaban natin. Di ba? So kaya dito, kung mapapansin ninyo, pagtaas ng inflation, lahat magsitaasan. Di ba? Magsitaasan yan, lahat ng mga ginagamit mo, bigas, ano ba yung iba't iba dyan, yung sugar, no? So ang masaklap dyan, ang daming nagsitaasan, tapos yung sahod natin, isang beses lang nagtaas. Di ba? Pag-aawayan pa. Kailangan pa nating mag-rally, no, para ma-approve. So, yun. Kaya tayong mga consumer, talong-talo talaga tayo. Tapos pagdating dito sa mga emergency, no? Like for example, no, magkakasakit tayo. Ano yung the only way, no, na kumbaga malalagay sa isip natin na yun na yun talaga yung sagot. 'Di ba? Usually dito tayo mapupunta sa utang. Mangungutang tayo, no, para at least ma-cater natin yung mga kapangangailangan natin pagdating dito sa emergency. 'Di ba? Kaya yung iba, kung mapapansin natin, yung utang sinasama sa hukay. May kilala na ba kayong ganon? No? Kawawa, di ba? So, kawawa yung inutangan. Di ba? So, sabi, parang ano na lang, no? So, which is, ano siya, kumbaga, nakakatawa siya, pero yan yung realidad. No? Yan yung reality na nangyayari ngayon. Yan yung mga nakikita ko. And hindi ako naniniwala na hindi niyo nakikita yan. Di ba? So, wag po tayong kumbaga magbulag-bulagan, di ba? So, dito, no? So, dapat pala is tayo yung may control sa future natin. Okay? The future is not in the hands of your employer, no? Even your government, no? Pero usually, kung mapapansin natin, I think 80 to 90%, no? Nakasandal tayo sa government. Tama ba? So, yung iba sa atin, naghihintay ng ayuda. Di ba? Pinag-aawayan. Tama ba? So, nagalit, no? Kasi hindi nakatanggap ng noodles na durog. Di ba? Yung sardinas na natupi. Di ba? So, napaka-ano talaga na dapat, no, hindi tayo nakasandal dyan. So, dapat nasa kamay natin, no? Nasa kamay talaga natin. So, the future is in your hand. Make money, save money, accumulate money, protect money. Tanong ko sa atin dito lahat. Ano ba yung mga ways natin na pag-create ng money? Di ba? Usually kasi tayo, yung mga Pilipino, mahilig tayong mag-invest, no? Mahilig tayong gano'n, no? Let's say, for example, meron kang iba't ibang negosyo dyan. Yan, extra income ko na to, no? Pangdagdag sa ano ko. O, di ba? So, ganun tayo eh. Di ba? So, save money. Ano yung way mo sa pagsisave? Nasa tamang way ka ba? Di ba? Ano yung formula na ginamit mo dito? Di ba? So, accumulate money. Di ba? So, meron ka na bang, kahit maliit yan, so, binibigyan mo ba ng halaga yan? Isinisave mo ba yan? Di ba? So, protect money. Okay? So, ano yung protection na ginagawa mo dito? Or else, even you, no? You are not protected. So, alam nyo ba na ang pagpo-protect dito sa money is merong magandang rason o merong magandang way at saka paraan paano mo i-protect yung investment natin. So, madadaanan natin yan mamaya, no? So, hindi pala totally, kumbaga, hindi yung mean, no? Hindi yung money talaga yung ipoprotect mo. Yung source, no? Yung source ng money, pag yun ang ipoprotect mo, hindi lang money ang napoprotect mo.
Okay? So dito ko yan natutunan. So mga kapatid, no, be your own money manager. Okay? Understand how money works. Make money work for you. So ano yung kadalasan na nangyayari dito? Nagtatrabaho ka para sa pera. Di ba? Intindihin lang natin pala, no? Kung intindihin at saka aalamin mo kung paano magtatrabaho ang pera para sa iyo. Okay? So yun yung maganda, no? So ang lahat ng ito, no, ang lahat ng ito is nandito po sa book. Again, no? Nagpakita na naman itong blue book. Okay? So again, no, the secret, no, yun lang talaga yung ano natin, no, the secret to saving. The good thing is ikaw ngayon, no, na nakikinig. So, wag po ninyong kalimutan, okay? Meron po kayong free na copy nito. Okay? So, as the person who invited you, no? So, sa mga nag-i-invite ko, so i-message niyo ako after sa talk natin, bibigyan ko kayo ng access para makuha ninyo itong copy na ito. Okay? So, pag nasa, ano naman kayo, no? Pag nasa, let's say, for example, pag nasa Maynila kayo, tapos malapit lang kayo sa Makati, okay? So, pag ano na din kayo, no? Pwede kayong makakuha dito ng libre na copy. Okay? So, ang author ng book na ito is si Brother Bu Sanchez. Okay? So, dito no mga kapatid, alamin natin yung mga prioridad sa buhay natin, no? Minsan kasi nagde-decision tayo nang wala sa lugar, no? Napapansin ba natin 'yan? So, dito no, i-build natin yung solid financial foundation mo. Usually lahat naman tayo nagbi-build ng financial foundation, pero yun nga lang hindi siya solid. Di ba? Bakit nasabi ko na hindi siya solid? Na usually, inuuna yun natin yung mga, let's be example, no, yung investment, no? So tingnan natin, di ba? Ganito yung bahay mo, no? So dito, no, like building a house, build from ground going up. So para ka lang gagawa dito ng bahay. Okay? So alam naman natin, no? Nasubukan mo na bang gumawa ng bahay na inunang mo yung bubong? No? So ano kayang mangyayari doon pag inunang mo yung bubong? Okay? So ano ba yung priority natin? No? Top priority natin. Yan, healthcare. Bakit healthcare? No? Health is wealth. Alam ba natin na health is wealth? Okay? So ano ba yung healthcare ang meron ka ngayon? Usually, short-term care ka lang, no? Kasi especially if employed ka pala ngayon. So short-term care lang ang meron ka. Di ba? Pag hihinto ka sa pagtatrabaho, no? Aalis ka na dyan. So ibig sabihin, yung healthcare mo, may iwan mo yan doon sa company mo. Okay? So advice ko sa ating lahat dito is kumuha ka ng long-term care. Bakit nag-advise ako sa inyo na kukuha ka? Yung long-term care po is refundable. Refundable ha? Yung short-term care is non-refundable. So, alin kayo yung mas maganda? Doon sa dalawa kung papipiliin kayo. Okay? So usually, no, karamihan talaga sa atin, no, nasa walang refund. Bakit ganon? Di ba? Bakit ganon? Okay? So, next, life insurance. Bakit mahalaga na mayroon kang life insurance? Because they protect your family while building your wealth. Okay? So, akala ko kasi dito, no, sa life insurance, ang tingin ko talaga dito is gastos. No? Pero, nung nalaman ko, no, sa pag-aaral dito is, ang life insurance pala is instant money. No? Pwede mo siyang gawin into passive income. Pwede ka palang yayaman. No? Hindi ako makakapaniwala, no, na sinabi ng financial educator sa akin is, pag mayroon kang life insurance, pwede kang yayaman. Sabi ko, kalukuhan na naman yan. Diba? Akala ko kasi dati. Ngayon, bibigyan ko kayo ng idea, ha? Mandatory sa Pilipinas, bakit ang sasakyan halos kadalasan merong life insurance? Diba? Pero bakit tayo, o kayo mga driver, bakit wala kayong life insurance? Oh, ngayon, sagutin ninyo ako. Diba? Ngayon, yung mga, kung mapapansin niyo, no, meron akong kausap ko kasi yung kahapon, no? Yung isa sa mga kaibigan ko na meron siyang poultry, no? Tingnan mo ha, yung may-ari ng poultry, walang insurance. Pero yung manok, no? Merong life insurance. Ano na bang nangyayari? Di ba? Sabi ko, ba't ganun? Oh, buti pa yung manok, buti pa yung baboy, buti pa yung kotse. May insurance. Ikaw, meron ka na ba? Di ba? So, grabe naman, no? Ang weird na talaga, ang weird ng pangyayari, no? So, kaya dito, kung pag-aaralan mo talaga, maintindihan mo kung gaano ka-importante ito sa buhay. Di ba? So, next, utang, no? Dapat pala nating i-manage to. Bakit? Para tong anay. No? Pag hindi mo to pinatay or hindi mo to inalis, ibig sabihin,
kakainin at kakainin yan kung ano ang meron ka. Okay? So although naman hindi naman masamang mangutang, pero alamin lang talaga natin yung need talaga. Okay? So wag kang mangutang na dahil lang sa wants mo. Okay? So minsan nangungutang din tayo, no? Nandahil lang din sa sunod tayo sa uso, no? Napapansin ba natin 'yan? Sunod tayo sa uso. So, for example, no, nakikita mo si Ma'am Gab, no, na yung cellphone ni Ma'am Gab is iPhone, no? Nag-TikTok si Ma'am Gab, no? Patalon-talon, no? Pati pinakataas na talon nakukuha, nahagip. Kasi nga is 4 yung mata, pag hindi makuha ng isa, may 3 pa. O di ba? So hagip lahat. Kumuha ka na din kasi ang ganda ng kuha ni Ma'am Gab sa TikTok, no? So, ang masaklap sa iyo, inutang mo, 'di ba? Ang dami pa namang home credit ngayon sa Pilipinas, no? Walang down, 'di ba? So, alam niyo ba no na mga ganyang case, no? Yan yung mga isa sa mga bad na debt na papasukin natin. Bakit? Kumuha ka ng cellphone, magbabayad ka ng monthly, no? Magpapa-load ka, magbabayad ka ng kuryente, magbabayad ka ng wifi, 'di ba? Tapos, magkano ba yung pumapasok sa'yo na pera? Di ba? So, napaka bad na habit natin yan. So, pwede namang mangutang, pero yung meron kang ROI or return of investment. Di ba? Yun yung maganda. Okay, so next, emergency fund. Okay, so when the word emergency, okay, napaka-simple na. So, no need na natin na malaki pang explanation. Okay, so ganito lang ang mai-share ko sa inyo, no? Pagdating dito sa emergency. Kung hindi niyo alam, no, kung hindi niyo alam yung emergency kung kailan darating, no, kung walang lunas dito, so dapat mag-create ka, no? Pero kung alam mo naman, no, na kailan 'to darating, hindi wag ka nang mag-create kasi wala din yang kwenta. 'Di ba? Kung alam mo yung mangyayari, let's say for example, 5 to 10 minutes from now, no, or 2 hours from now, kung alam mo yung mangyayari, 'di ba? So, kung predictable mo yung mga pangyayari, so wag ka na mag-create kasi wala din yang kwenta. Okay? So maganda kasi dyan, pag mayroon kang emergency fund, so they protect your investment against spot and take. Diba? So napaka-useful, no? So next, nasa pinaka-top na tayo, no, sa bubong. Okay? So dapat pala, pag nag-create tayo ng investment, long-term asset accumulation. So yun yung dapat nating gawin. No, na alam nyo ba, no, especially sa ating mga OFW, no, kung meron ngayong OFW na nakikinig, okay? So usually dito tayo nagpi-feel. Okay? Kung bakit tayo hanggang ngayon, no, usually yung tinatanong natin is bakit ikaw ngayon wala ka pa ring ipon. 'Di ba? Hindi ka pa rin nakakauwi. Nakakauwi ka pero nakakabalik agad-agad. So ganito yung nangyayari. Pag mahilig kasi tayo mag-invest, for example, condo, no? Meron tayong bahay. Okay? So, dapat alamin din natin, no? Pag wala na tayong trabaho, uuwi tayo. Let's say, for example, abroad ka. Uuwi ka ng Pinas. Ganda ng bahay mo, ganda ng kondo mo. Pero wala kang bigas. Anhin mo yung bahay mo. Masasaing ba natin? Di ba? Hindi. So, dapat mag-create ka, no, ng pinakasulit, no? Pinakasulit talaga. And then, wag mong i-prioritize yan. Okay? Wag mong i-prioritize. Ang i-prioritize mo, yun yung let's say for example, makapag-build sa iyo pagdating sa panahon na wala ka ng trabaho. O di ba? Kasi ito, no, in talaga, practical na mindset, no? Practical na mindset. I-share ko sa inyo. Hindi mo kailangan ng malaking bahay. Okay? Sapat na siguro sa atin na yung yung sakto lang kasi nasa kasi natin kumbaga kadalasan sa atin yung attitude natin, no? Na hindi tayo papayag na mahigitan tayo. Nandun tayo kadalasan ganyan tayo, di ba? So, yung iba, papalakihan ng bahay, no? Yung minsan yung ibang kwarto, di ba? Minumultuhan na lang, di ba? Walang katao-tao, di ba? So, hindi rin nagagamit, di ba? So, napakalaking yan. So, kung natin, so, as long as na hindi ka naman nababasa, no? Tapos, nakakahiga ka lang, no? So, tapos yung buong family mo, safe naman, so okay na yun, di ba? Yun yung practical na mindset. Okay? So, yan. So, dapat din natin yan. Okay, so para ma-build natin to ng solid, is dapat i-increase natin itong cash flow. Paano ba natin to i-increase itong cash flow? Okay? So, simple lang, no?
alamin lang natin yung income and expenses. Okay, na dapat mataas yung income mo, no? So dapat mababa yung expenses mo. Okay? So dito, no? Baka baliktad ditong nangyari sa atin. Baka yung expenses mo malaki, no? Tapos yung income mo maliit. Okay? So hindi siya kasya no sa isang buwan. Ganito ba kayo na, let's say for example, sumahod kayo ng Ajis, tapos 11 or 12 wala na kayong sahod? Or else, hindi pa kayo, or else pag sahod nyo, nangungutang na kayo? Di ba? Mayroon bang ganito dito? So, be aware, no? Be aware talaga. Kasi pag hindi niyo yan tinigil yung mga ganyang gawain, no? Believe me, walang mangyayari sa buhay. Hindi ka makakawala diyan. 'Di ba? Yung iba kasi nangungutang, ibayad sa utang, mangungutang, ibabayad sa utang. 'Di ba? Yun yung routine. So, kaya pagdating dito, imposible talaga na ma-increase mo yung cash flow mo. 'Di ba? So, dapat alamin mo talaga. Kasi pag yung formula dito, no, i-share ko sa inyo pag nasa loob na talaga kayo dito, no, ni IMG. So, meron tayong mga exclusive trainings, no, doon sa mga liabilities and asset. 'Di ba? So, aalamin mo lang yun. 'Di ba? So, ano yung asset mo ngayon at ano yung liabilities mo ngayon. Okay? So, napaka-amis ng mga training. Okay? So, dito, no, mga kapatid, no, pagdating sa investment talaga is huwag kang masyadong mag-focus dyan. Okay? Sa ngayon. Okay? So, mag-focus ka dito kung saan yung pinaka-source, no? Naalala nyo pa ba kung ano yung protection na sinasabi ko? Okay, so para ma-protect mo tong investment, no, ang i-protect mo is ito. Itong health. Bakit? Ito yung source ng lahat. 'Di ba? And then dapat maging aware tayo na itong health isa to sa nagiging cause kung bakit tayo naghihirap. 'Di ba? Ito, no, i-share ko sa inyo. Pag hindi mo to binigyan pansin, no, believe me, kung ikaw ngayon ay mapera, time will come. Ito din magbibigay sa iyo, no, na magiging wala kang pera. Okay? So, kasi no, minsan na din akong minsan na din akong talagang I appreciate talaga pagdating sa healthcare. No, kasi yan naranasan ko na ding magkasakit, di ba? So, kayo ba? Nilalagnat ba kayo? Di ba? So, do you think pag nilalagnat tayo, makapagtrabaho ba tayo? Makapag-invest ba tayo? Di ba? Hindi. So, ito lang pa talaga ang pinaka-main. Yung health insurance, di ba? Tsaka yung life insurance, yan yung main na dapat meron tayong ganyan, lahat protected na. Okay? So, yan yung idea na ibibigay ko sa inyo, no? And then dapat, yung emergency fund, wag mong kaligtaan. Mag-create ka 3 to 6 months of your salary. No? So, yung utang natin, no? Patayin talaga natin, no? The good thing is, itong investment mo, pag nagawa mo na to ng tama, yan, going well at the same time, protected well. Diba? So napaka-amaze. So ngayon po, no, mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa A New World of Possibilities, no? So kumbaga the era of informed consumer, no? So alam ba natin yung tinatawag natin na DIY, no, or do it yourself? 'Di ba? So let's say for example, no, dati kung nagbo-book ka ng ticket, pupunta ka pa ng center, no, yung mga any branches, no, para makakuha ka ng ticket. Unlike ngayon, no, kahit nasa bahay ka lang, nakatago ka sa kumot, pwede mo na siyang gawin. Di ba? So, si IMG po, mga kapatid, is a new concept in the financial industry that assists people who want to help themselves in building their financial foundation. Ito. So, pagpasok mo ka ng IMG, mag-aaral ka, di ba? So, ang pag-aaralan talaga natin, ang una nating ituturo is ito. Financial foundation. Paano mo to i-build? Di ba? Tingnan mo. Financial foundation. Pag na-build mo kasi yan ng tama, ibig sabihin, you are financially literate. Okay? So, meron kasing pagkakaiba yung financially educated at saka yung financially illiterate. Diba? So, marami ding financially educated na financially illiterate. Okay? So, kailan ba matatawag yung tao na isa siyang financially literate, no? Hindi siya illiterate. Okay? Pag meron siya nitong tatlo, no? Meron siyang savings, meron siyang investment, no? So, meron din siyang protection. So, ibig sabihin, financially literate siya. Diba? So, ganon. Next, we get educated, no, on all aspects of personal finance. Have access to hundreds of financial products and services. Receive trainings and support to manage their money.
Yan, so save money on our various products. Okay, so we can earn commission by sharing their know-how with customer in the fast-growing industry. Okay, so ang lahat ng ito po, so is libre po natin na makukuha. Okay? So dito sa mga guests natin, meron akong good news sa inyo, Ano ba yung good news ko sa inyo? Ang good news ko sa inyo, okay? Kung sino man yung nag-invite sa inyo ngayon, So is wala po siyang komisyon. Okay? So bakit wala siyang komisyon? Okay? So ni kahit pisong duling, wala siyang makukuha sa iyo. 'Di ba? Pero bakit tayo nagbabanggit dito ng komisyon, 'di ba? Minsan allergic kasi yung iba, with the word dito. Sabihin, networking talaga to. O, di ba? Paramedic talaga to. O, di ba? Ganun yun eh. So, again, kung titingnan talaga natin, tingnan nyo, you can earn commission by sharing their know-how with customer in this fast-growing industry. So, dito mga kapatid, habang nag-aaral ka, pwede ka palang kumita, pwede ka palang magka-komisyon. No? So, the good thing is, hindi sa AMG magbibigay sa'yo. Di ba? Ano yung ibibigay ni AMG sa'yo? Guidance, Guidance kung saan ka pwedeng magka-earn ng komisyon. Yun yung maganda, di ba? Iga-guide ka. So, hindi si AMG ang magbibigay. Okay? Sabi nga dito, you can learn and earn in the financial industry. Di ba? So, ngayon, sa company mo, anong industry ba ang meron ka? Di ba? Kasi, di ba, sa iba't ibang company, iba't iba ding industry. Manufacturing industry, shipping industry, di ba? Merong mga ganon. So, ngayon, nandito tayo sa financial industry. Okay? So, nandito na tayo sa isa sa mga financial concept sa buhay natin. The X-Corp concept. Okay? So, ano ba yung X na nalalaman natin? Usually, baka ang X-Corp na nalalaman mo ngayon is yung X lang, X mo noon, di ba? So, dito, dapat alam din natin itong blueprint, Ito yung blueprint ng buhay natin which is dapat tayo magiging aware, At the same time, dito mo makikita kung bakit ikaw ngayon nag-i-struggle sa buhay. Okay? Bakit hindi ka makawala, Ang dami mong tanong. Bakit ba ako ganito? Bakit ba lagi na lang ganito? 'Di ba? Bakit? Ano ba? Ang dami mong bakit, So ngayon, tingnan mo kung bakit ka nagsasuffer ngayon. Okay? So, ano tong green line? It's defined law of building wealth. Ano naman tong black? So, defined law of decreasing responsibility. Okay? So, while we are young, yan. So, tinitikir mo yung family mo. So, sino pa ba dito ngayon na until now tinitikir yung family niya even if meron na siyang sarili niyang family? Okay? So, usually ganun tayo, di ba? Napaka-generous kasi natin. Hindi naman masamang tumulong pero wag talaga nating dalasin. Okay? So, reminder lang din yan. Okay? So, dapat, when we get older, so dapat ititikir natin yung future natin. Di ba? So, habang bata ka, wala kang savings. Tama ba? Walang savings. Okay. So, may nakarelate. Di ba? So, bakit wala kang savings? Dahil po yan sa malaki mong responsibilidad. Di ba? So, ano yung malaki mong responsibilidad, So, pwede natin isa-isahin? Ang dami siguro. Pero ngayon, basic lang ay ipapakita ko sa inyo. Yan, food, shelter, clothing, and education. Di ba? Basic lang Basic lang yan, pero struggle na. Lubog ka pa sa utang. Di ba? Lubog ka sa utang. Ano lang meron ka? Active income. Nagtatrabaho ka para sa pera. Di ba? So dito, nakikita ko yung iba dito na even if he or she 50 years old, nandito pa rin. Di ba? Matanda na. So, kumbaga titingnan mo, kawawa, Kawawa yung tao pag hindi ka makakawala dito. Even ikaw. Pag hindi ka makakawala dito, believe me, pag tanda mo, kawawa ka. Di ba? So, maging aware ka, Maging aware ka. Pinapakita ko na sa inyo, So, which is, ako, alam ko na to. So, at least aware na ako. So, meron akong mga way, na ginagawa. How about you? Di ba? So, dito, ang mga kasi dito, mga kapatid, umalis ka na habang bata pa, habang may oras pa. Okay? So, kasi yung oras, bawat patak ng oras, na lumilipas, hindi mo na kayang ibalik yan. Okay? So, hindi mo na kayang ibalik yung kahapon, hindi mo na kayang ibalik ngayon. Tama ba? So, dito, ang maganda dito, pag umalis ka, for example, you are 30 years old,
Pag aalis ka dito, time will come, ma-achieve mo yung big savings mo. Okay? So the good thing is, pag aalis ka, yung responsibility mo dito, unti-unti din niyang bababa. Di ba? So sabay ito na bababa. Pag aalis ka, bababa din yan. Okay? Pero pag wala kang ginagawa, ay wala din mangyayari. Hindi rin mababago yan. No? Kahit ilang investment pa ang gagawin mo, ilang business pa ang itatayo mo dyan. As long as na ganito pa rin yung routine mo, wala pa rin mangyayari. Okay? So dapat umalis ka na, lumipat ka na sa kabila. No? Kasi pag na-achieve mo na to, no, yung big savings, siyempre, time will come, no? You have financial freedom na pagdating dito. Passive income na ang meron ka. Di ba? So ngayon, tanong ko sa ating lahat, lalong-lalo na if nagtatrabaho ka. Ang wini-workout mo ngayon is, di ba, active income, nagtatrabaho ka. So ibig sabihin, pag may trabaho ka, may sahod ka. Di ba? So tanong ko sa inyo, yung trabaho ba natin, time will come, nagtuturn ba into passive income? Passive income. Di ba hindi? Wala pa sigurong nagtatrabaho no na nagagawang passive income. Okay, so dapat mahalaga na meron kang passive income. So ngayon, dito ka nga MG po, mga kapatid, meron po tayong formula. Di ba? Gagawin mo yung active income para magtuturn into passive income. Okay? So which is, yan yung ginagawa ng karamihan. Napaka-amazing. Kasi pag hindi ka nag-create ng passive income, no? Ngayon, pag hindi mo yan sinimulan, again, kawawa ka talaga. Reminders lang po yan, no? Okay? So pinapakita ko lang sa inyo yung realidad. Okay? Realidad na dapat nating harapin. Bakit? Sa buhay kasi natin, hindi mo alam na mayroon tayong tanong. 'Di ba? Ano yung tanong? Dalawang tanong lang naman na hindi natin pwedeng takasan. 'Di ba? What if no, we die too soon, and what if we live too long? Subukan yung tawag nito, subukan yung tumakas dito, no, sa dalawa, subukan ninyong magtago. Okay? So, kung makakatakas ba tayo dito? No? So, wala pa siguro nakakatakas dito. So, ang tanong ko sa ating lahat, no, ano yung pwede nating gawin dito? Maghanda. Okay? Maghanda tayo sa dalawang tanong. Okay? So, what if we die too soon? Ano yung nagiging replacement natin? Yan, life insurance. Di ba? Usually, nangyayari sa atin, if we die too soon, ang replacement natin si pare. Ay, nako. Wag naman ganon, di ba? Si pare yun yung replacement natin. So dapat ito no, life insurance ang iiwan natin, no? So yun yung especially if we are a breadwinner, so yun yung mag-stand as tayo. Okay? So what if naman we live too long? So sino naman yung mag-aalaga sa atin? Iaasa ba natin sa mga anak natin? Ganun ba yung mindset natin? Di ba? So dito po mga kapatid, if we live too long, tayo yung magti-take care sa future natin. So syempre, we are living on the interest. Okay? So ano yon? Investment ang meron ka. Di ba? So ganun kaganda. So dapat meron tayong ganitong kumbaga paghahanda. Okay? So dito no mga kapatid, paano ba dito mag-work itong pera sa atin? No? So how do we make money work for us? So meron tayo ditong na-discover itong the rule of 72, power of the compounding interest. Kung ito ay meron ka ng idea about the rule of 72, good for you, no? Especially if mahilig ka sa mga mathematics, di ba? So napaka-powerful no ng the rule of 72. Okay, so meron na ba ditong alam about the rule of 72? Okay? So ngayon ipapakita ko sa inyo, no? The rule of 72, dividing the number by the interest rate of savings or investment will give the estimated number of years at will takes from money to double. So, ibig sabihin, every 72 years na magdodoble yung pera mo. Let's say, for example, nag-open ka ng savings doon sa bank. Okay? So, tapos, kilala mo yung manager ng bank, binibigyan ka ng 1%. No? Napaka-generous ni bank. 1% talaga. Gagamitin ni bank itong the rule of 72. So, ibig sabihin, pagdating ng 72 years, magdodoble na yung pera mo. Okay, so magiging 20,000 na. Diba? So tuwang-tuwa ka na. So ngayon, tanong ko sa inyo. Let's say for example, ikaw ngayon ay 30, no? 30 years old. Dagdagan mo yung edad mo, dagdagan mo ng 72. Tapos meron ka lang 10,000 sa bangko. Ilang taon ka na saka pa magdodoble yung pera mo. Di ba? So,
Dito, no, mga kapatid, meron akong ipapakita sa inyo na isang way, no? Let's say, for example, nag-invest ka, no? Nag-invest ka at dito sa bangko sa 4% na amount. So naglagay ka ng 100,000 at the age of 29. Okay? So pagdating ng 65, yung pera mo magiging 400,000. Bakit? Every 18 years magdodoble yung pera mo. 72 divided by 4 kasi 4%, ibig sabihin 18. So every 18 years magdodoble yung pera mo. Tanong ko sa inyo, do you think yung pera ninyo sa bangko nakatambay lang yan doon? 'Di ba? 'Di ba hindi? Naka-invest din yan. 'Di ba? So merong alam no na other vehicle si investment vehicle si bank. Okay? So ilalagay din yan ni bank no dito sa dito sa 8%. So ibig sabihin every 9 years na magdodoble yung pera mo. Okay? So ganun din. At the age of 29 naglagay ka ng 100,000. So siyempre ilalagay din yan ni bank dito sa 8%. O pagdating ng 65, 1.6 million ang meron sa kanila. Yan lang sa'yo, 400,000. Tuwang-tuwa ka na dito, believe me, tuwang-tuwa ka na. Di ba? The worst is yan, meron pang 12%. Okay? So other investment vehicle na naman, 12%. Okay? Ang maganda dito, every 6 years, magdodoble yung pera mo. Ganon din yung flow. Pagdating ng 65, yung pera mo dito, magto-turn into 6.4 million. So, tingnan mo yung pagkakaiba. No? So, ibig sabihin pala mga kapatid, no? Yung financial ignorance, no, is napaka-expensive. Di ba? Yung napaka-walang alam talaga natin pagdating dito sa financial, no? So, dito, no, wag nating sisihin si bank kung bakit ganito lang yung pinaalam sa'yo. Kasi pag pinaalam dito ni bank sa'yo, ibig sabihin, hindi ka na mag-invest dito or hindi ka na mag-sisave dyan. So, dun ka na maglagay sa malaki. Ganon tayo, di ba? Napaka-sigurista. Di ba? So, ganon. So, kaya, no, dito ko nakikita na one of the best business sa financial industry is si bank din. Di ba? So dito, kung mapapansin niyo, meron na ba kayong tanong ngayon sa sarili niyo na bakit kaya yung mga mayayaman, lalo silang yung mayaman? Di ba? So, nasagot na ba niyo yung tanong na yan? So ngayon, ang sagot dyan, no, yung mga mayayaman, lalo silang yung mayaman, bakit? Hindi po yan dahil sa pera. Okay? So hindi po yan dahil sa pera. Ano yung nagiging dahilan dyan? Yung learnings nila. Di ba? So, ibig sabihin, ang pinakamaganda palang investment is hindi pera. Di ba? Yung learning. So, ibig sabihin, the more you learn, the more you earn. Di ba? Kukumpara na lang natin dito. Di ba? Dito sa pinakita natin. Di ba? Example, malaki yung pera mo dito, meron kang 100,000. Di ba? Tapos, ito lang ang meron ka. Ito lang alam mo. Tapos, itong kaibigan mo, alam to. Meron siyang 50,000. 50,000 lang. Nilagay niya dito. Sa tingin niyo, alin kaya yung mas malaking mag-grow? Di ba? Yung kaibigan mo mahilig mag-aral, no? Inalam niya yung mga investment vehicle. Di ba? So ikaw, dito ka lang kasi tamad ka mag-aral. Pero hindi ka tamad mag-email, mag-TikTok, no? Pupunta ng party, o ganoon. Ganon tayo. Pero hindi natin binibigyan pansin yung future yung hinaharap natin. So dapat doon tayo naka-look forward. Okay? So dito mga kapatid, do you know about savings and investment? Okay? So, do you know how mutual fund works? Do you realize that the interest rates in savings currently is too low to offset inflation and taxes? That you are most likely losing money every day. Okay? So ngayon kung ikaw ngayon po mga kapatid is kung nasa bangko ka lang nag-save, no? Yung pira mo diyan, no? Yung pira mo diyan, matatalo talaga yan sa inflation. Let's say for example, paano ba yan matatalo, sir? Ibig sabihin, mababawasan ba yan? No, kung ganito kakapal, no, yung 100,000 mo, ganito kakapal, pagpasok, nilagay mo yan sa bangko. Ganon din naman yan kakapal, no? Hindi yan mababago. Okay, hindi yan mababago, pero bakit matatalo ako? No? So ibig sabihin, yung inflation, maa-apply diyan yung value, no? Yung value ng pera. Ganon lang din naman yung kapal, pero yung value ang magbabago. 'Di ba? So hindi mo ba nakikita? Yung 20 pesos dati, papel, no? Ngayon, barya na lang, 'di ba? Yung let's say example, yung 100 mo dati pag nag-grocery ka, baga ang bigat ng grocery bag. Pero ngayon, bit-bit mo na lang, 'di ba? Bumaba ng value. So ibig sabihin, pag diyan ka lang nakafocus, ang tatalo sa iyo is inflation and taxes. 'Di ba?
So dito ko napakaano pala no, napakaano pala pag alam mo about yung inflation and taxes, no? So dapat aware ka, di ba? So dapat talaga is kumbaga yung awareness mo is naka-full, no? Kumbaga fully loaded. Okay, so people will face the problem of living a long life without adequate income. Okay? So sabi nga dito sa baba, with understanding and proper preparation, you can build up your future retirement. Di ba? So napaka-amazing. Okay? So dito no, meron tayong mga recommended, no? Recommended na mga companies, no, or mga way kung saan ka pwedeng maglagay na yung inflation and taxes matatalo mo. Okay? So sino ba dito yung may idea about stocks, no? Ito yung recommended natin. Mutual fund, no, and direct stock. Okay? So pag meron kayong idea nito, no, tapos natatakot kayo na pasukin 'yan. Huwag po kayong matakot, no? Ang una po ninyong gagawin is aralin po ninyo. Aralin po kasi pag ito, no, pag alam mo ito, no, lalo pag alam mo ito, believe me, talagang mababago yung buhay mo. Okay? So kahit saan kayo magtanong, no, ng mga financial educator, recommended talaga itong stock market. No? So there are two ways of stock market, no? Direct stock and indirect stock. So pag gusto mo ng yung alamin mo lang yung risk tolerance mo, no? So kung gusto mo na yung ulo mo hindi masyadong sasakit, okay. So dito ka lang sa mutual fund. Okay? So which is dito ako ngayon sa mutual fund. Kasi especially if yan meron akong trabaho, 'di ba? So hindi ko pa siya masyadong matutukan. Pero dito sa direct stock, high risk, no? High risk. So ang pagkakaiba kasi dito, pag malaki yung risk, malaki din yung kita mo. Yung pag low yung risk mo, so ibig sabihin low din yung kita mo. Pero ang maganda dito kang IMG, pag nag-avail ka sa mutual fund, low yung risk mo, malaki pa rin din yung balik mo, no? So, yun yung maganda. Okay? So, ito yung mga recommended natin na. So, ayan, si Jollibee nakangiti na sa'yo, di ba? So, hindi lang kayong Jollibee magiging part ka pag nag-avail ka doon sa mutual fund. Kasama to lahat. Di ba? Si Jollibee lang ang inutusan na lumabas ka doon sa Facebook, no? Mag-smile ka doon. Di ba? So, ganun lang. Okay? So, ito no mga mutual fund partners natin. So, ito yung nangunguna, no? Top provider na mutual fund ni ABC Ramper. Okay, so for as low as 1,000, okay, to 5,000 pesos, you can start investing in mutual fund. Okay? So, ito pa, sina si Soldivo, Philam Asset, si Astram, Piliquity. Okay, so si Piliquity po is dito po nag-i-invest si SSS. Okay? 30 billion. Alam niyo ba 'yon? Naano 'yun sa sa news, no? So 30 billion ang nilagay ni SSS diyan. Okay? PAMI, mutual fund to ng Metrobank, no? So nag-open din ako dito. Sun Life, no? Asset management. O si Sun Life ka nasa loob nga ni IMG. O, di ba? So dito no, pag gusto talaga nating pasukin yung direct trading, okay? So meron tayong sariling platform, ito yung MyTrade. Di ba? So number one na magaguide sa atin dito, no, yung mga expert about about stock market, no. Number one na sila sina Brother Bosansis, no, si Rex Mendoza, okay? So yan yung mga CEO ng dito no sa Ramper. So sila yung magaguide sa atin. Okay? So dito no mga kapatid, do you know about long-term care? What if no you live too long? Okay? So pagpalagay natin no nabuhay tayo ng medyo matagal-tagal, okay? So especially if you are women, so yung women is kung pagdating sa edad, medyo mahaba-haba siya kaysa lalaki. 'Di ba? So unlike sa lalaki, di ba? So do you know the lifetime income option of a long-term care can provide you with income as long as you live? 'Di ba? So itong long-term pala, no? So as long kahit wala ka ng trabaho, no? So pwede pa rin siyang mag-provide sa iyo, no, ng income mo, no, kahit wala ka ng trabaho. 'Di ba? So napaka-powerful pala. 'Di ba? So let's say for example, no, yung mga DH natin. 'Di ba? Yung ibang bansa nag-hire ng kababayan natin para alagaan yung mga matatanda sa ibang bansa. 'Di ba? Kung titingnan natin, yung matanda wala ng trabaho. Tama ba? So wala silang source of fund kasi wala silang trabaho. Pero bakit meron silang pangpasahod? Nakakandak nila yung regular na check-up. 'Di ba? So bakit ganon?
So, ibig sabihin, meron pala silang long-term care. Kasi sa ibang bansa, mandatory. Mandatory sa ibang bansa na meron kang life insurance. Di ba? Baliktad kasi sa atin eh. Mandatory yung sasakyan, no? Na may life insurance. So, ganon. So, dito no mga kapatid, how comfortable is your healthcare situation after the age of 60? It depends on your decision you make today. So, nakadepende din pala, no? Yung healthcare situation mo, no? Let's say, for example, alam mo na to ngayon. So, nakadepende yan sa decision mo ngayon. Kung gaano yung situation mo pagdating ng 60 mo by that time. Di ba? So, nag-i-expect ka pa ba no, na iti-take care ka sa mga anak natin or even sa government? Di ba? Baguhin po talaga yung mindset natin na ganyan. Di ba? Kung sa tingin natin na ganito yung mindset natin, ay, meron naman akong anak, aalagaan naman ako nito. Huwag po talaga, baguhin po talaga natin yan. Di ba? So, huwag po nating bigyan ng sakit ng ulo yung mga anak natin kasi mayroon po silang sariling buhay. Di ba? May karapatan din silang maging masaya. Di ba? So ganoon, hindi obligasyon ng anak no na yung first priority na niya buhay na yung or i-take care na yung mga parents na. Pero hindi naman masamang tumulong, no? Tulungan pa rin natin. Hindi natin sila ibig sabihin na pababayaan natin kasi meron tayong utang na loob sa ating mga parents. Pero wag natin na habang buhay na sasagipin natin. So ngayon, no, as a parents, alam na natin. So dapat tayo maging handa na, no? Grabe ka naman, no? Sinishare na yung information mo tapos ganun pa rin, hindi pa rin kinuha, di ba? So dito no mga kapatid, doon sa mga concept na dinaanan natin kanina, yung building a solid financial foundation, the XOR concept, di ba? So dito meron na tayong solusyon, di ba? The complete financial plan. Diba? So naalala niyo pa ba yung mga financial concept natin? At the same time, meron ng solusyon. Diba? So, eto no, sa dalawang tanong, what if Vidaytuson and what if Tilutulong? So yung solusyon nito, life insurance and investment. Diba? So dito kasi, if tayo ay breadwinner, pag nawala tayo, si Mrs. o si Mr., no? Pag nawala yung isa niyan, ibig sabihin, iiyak yan. Pero pag wala kang life insurance, sintonado yung iyak. Diba? Sintonado talaga, no? Believe me, sintonado. Sakit sa ulo, no? So doble yung sakit sa ulo. So malalaman niyo yan mamaya, okay? So eto no, the good thing dito sa solusyon na ito is meron na siyang 3 major financial needs to complete your financial picture. Ano ba to? Investment, meron na siyang investment. Meron na din siyang life insurance. Meron na din siyang healthcare. 3 in 1. 'Di ba? Para siyang kape. So sino ba mahilig sa kape dito? Okay? So dito no mga kapatid, pag meron kang ganitong program, no? Ibig sabihin yung buhay mo para ding kape, di ba? Hindi masyadong mapait. Okay? Pero nandun pa rin yung konting pait, pero hindi na masyadong mapait. Di ba? So hindala ng kape. Subukan nyo ding uminom ng kape, no? Tikman na yung kape. Right? So ang solution na ito is ito no, Kaiser Ultimate Health Builder. So, meron na dito na may alam na about Kaiser, no? So, para sa akin, no? Para talaga sa akin, napakaganda ni Kaiser, no? So, dito ko na nakita, no, yung kayang gawin pala ni Kaiser sa buhay natin. 'Di ba? So, paano ba 'to mag-workout si Kaiser? So, yan si-share ko sa inyo, ha? Let's say for example, no? Nag-avail ka ng Key 100 na plan. Okay? Ang installment amount po dito is 58. Mode of payment is annual. Contract price niya is 411,000. Okay? So yung 400, babayaran mo lang yan, no? Within 7 years. So magsisave ka lang until 7 years. Okay? So ito no, magsisave ka lang dito, no? Hindi ka mayroon kasing pagkakaiba doon sa savings at saka investment. Okay? Meron pagkakaiba yan, ha? So dito, kang Kaiser, ang gagawin mo dito is magsisave ka. Okay? Hindi ka mag-invest. Okay? Magsisave ka, ha? Yan. So 7 years ka lang magsisave. Okay? So pagdating ng 7 years, yung pira mo dito, no? Kumbaga, meron na din siyang tinatawag natin na 10% yearly accumulated, no? Tutubo siya. No? So tutubo siya hanggang sa dumating mag-mature yung plan mo. Okay? So tutubo siya ng 10%, no? 10% sa principal ng ano mo kasi 'di ba sabi ko nga kanina 3 in 1.
So, meron na siyang investment. So, ito yung investment niya. Okay, so pagkatapos mong bayaran, every year no, tutubo siya. Di ba? Hanggang sa lalaki at lalaki. So, dito kasi pagkatapos mong bayaran, maghihintay ka lang ng 13 years para mag-mature yung plan mo. Okay? Para darating yung 20 years. Ang tagal naman, sir, 20 years. Di ba? Ganun din tayo eh. Ba't ang tagal? 20 years ko pa magagamit, makukuha. Di ba? So ngayon, bago kayo magreklamo, di ba? Bago tayo magreklamo, nagreklamo ba tayo sa SSS na as long as we employed, nagbabayad tayo? Di ba? Tapos, kailan natin yung magagamit? No? At the age of 60, pag-retire mo. Di ba? So dito, 20 years lang. Pwede mo na siyang i-withdraw or pwede mo siyang ipagpatuloy. Ang kukunin mo lang dito is yung tubo lang. Di ba? So, napakaganda. Di ba? So, pagdating ng maturity date, dito sa Q100, ang makukuha mo is 1.1 million. Di ba? Ngayon, ilang years ka na ba member ng SSS? Meron ka na bang nakuha na million? Di ba? Wala pa siguro, no? Wala nga ako, di ba? So ilang taon ako member ng SSS, no? Yan, more than 30 na. Di ba? Pero wala pa rin. Walang million, no? So ganun yung investment, ha? Next, healthcare. Paano ba mag-work out ito yung healthcare? Okay. So ang healthcare dito po mga kapatid is magbayad ka lang ng annual. Annual, ha? So annual. Tapos bago mo makuha, no? Bago mo ma-avail yung healthcare dito for the following year. Okay, so while paying period, okay, so meron tayong mga, for example, no, existing na mga sakit. So hindi pa siya covered dito. Okay? So hindi pa siya covered. Maka-covered lang 'yan, no, pagkatapos mong bayaran yung 7 years. Pero pag yung mga normal lang talaga na sakit or mga emergency, for example, madinggi dito, yung mga unexpected, so covered siya, maka-covered siya. So pag K100, ang annual benefit limit mo dito is 60K, no? 60K per year. Okay, so 60K ha. So pwede mo siyang magamit pag ikaw ay na-hospital. Okay? So then meron din tayong annual physical examination, libre po. Meron din siyang dental benefit, libre din. Pwede nga natin ipaubos yung ngipin at ipabunot, libre. Di ba? So meron din tayo ditong member choice, no? So ikaw yung mamimili sa room. Okay? And then, the good thing dito, no? Pag hindi mo to nagamit itong 60K, no? Pag hindi mo to nagamit, pagdating ng maturity date, 85%, no? 85% ibabalik ni Kaiser sa'yo. Diba? So, napakaganda. So, dito, no? Gusto kong liwanagin sa inyo. Kasi yung iba kasi is gusto talagang gamitin. Gustong magkasakit. Di ba? Ganon yung tao eh. Di ba? So, ganito, advice ko sa inyong lahat. Okay? Pag nag-save tayo dito kang Kaiser, kasi si Kaiser is isa sa mga investment vehicle no, na ituturo ni IMG. Di ba? So pag nag-save tayo, as long as na hindi naman needed na gagamitin natin, huwag natin gamitin. Okay? Bakit? No? Bakit? Kasi para pagdating ng panahon, mas malaki yung makukuha natin. Again, nagsisave po tayo dito. No? The good thing dito sa savings na ito is you have a protection. Di ba? Ganun yung maganda sa pagsisave mo dito. Di ba? So, meron kang protection. Protected ka lahat-lahat. Okay? So, dito, no? Paano ba yun? Tapos na yung investment, no? So, the next, life insurance. Paano ba yun mag-work dito yung life insurance? Yung life insurance naman, let's say, for example, no? Si Mr. yung plan holder, no? Si Mr. So, si Mrs. yung primary beneficiary. Okay? So, inutusan ni Mrs. na bumili ng mantika si Mr. No? Tapos patanga-tanga si Mr. Nalalagay yung mantika, naapakan. O, di ba? Nabungo si Mr. Namatay. O, di ba? Dahil sa mantika. So, ano yung mayayari dito? So, mayayari dito sa plan ni Mr., mapipid to. Kahit 2 buwan pa lang siya nagbayad. Basta, approve na lang yung policy. Okay? So, mapipid to until 7 years. Kasi meron tayong waiver of installment due to death. Okay? So, ano yung mangyayari sa plan? Malilipat to kay Mrs. Okay? Automatic si Mrs. ang magmamayari. So, ang gagawin ni Mrs. dito, maghihintay na lang na mag-mature yung plan para tanggapin na din yan to. So, pag aksidente naman ang ikinamatay ni Mr. Aksidente ha?
So si Mrs. makakatanggap ng 900,000. Pag natural death lang, so matatanggap ni Mrs. dito is 450. Pag hindi talaga namatay si Mr., kumbaga 50-50 pa, okay. Wala talagang matanggap pero mapipid pa rin kasi meron din tayong waiver of installment due to disability. Ngayon, Mrs., kung sa tingin ninyo si Mr. dito is tarantado, ano kayang magandang gawin, di ba? So, di ba? Ang maganda. So, ibig sabihin, pag nawala dito yung breadwinner, let's example, si Mr. yung breadwinner, si Mrs. dito iiyak pero hindi sintonado. Bakit? Nag-save si Mr. At the same time, ang laki ng iniwan ni Mr. Di ba? Hindi sakit sa ulo. Tuwang-tuwa pa si pare. Oh, di ba? So, gano'n, no? Yun yung realidad. Okay? So, tingnan mo. Pag aksidente ang ikinamatay ni Mr., 900. 900,000 ha? Plus maghihintay pa si Mrs. dito. 1.1 million. Do you think sasakit pa yung ulo ni Mrs.? Masasakit kung walang ganito kasi pambayad sa kabaong, pambayad sa kape, o di ba? Pambayad pa doon sa dami mo babayaran. Di ba? Ganon tayo eh. Kasi dati, kung mapapansin niyo no? Dati, ang tao pag namatay, bibili lang ng yung marine plywood, no? Eh ano lang, di ba? Tapos, anuhin lang ng tao. Ngayon, ang tao pag namatay, hindi makakarating sa sementeryo pag hindi nakakotse. Ganon yung realidad. Napansin ba ninyo? O, di ba? So, sa ibang bansa, sinusunog, no? Di ba? Kinikremate. Di ba? Pero napakamahal ding mag-cremate, no? Napakamahal. Diba? So, ganon. So, dapat, yung realidad talaga is dapat harapin natin. Okay? So, a new world of possibilities, no? So, si IMG po mga kapatid is membership platform. Okay? So, pag pumasok po kayo dito sa IMG, itong mga benefits na ito is makukuha mo. Yan, number 1 and 2. Free ebook. Okay? So, again, libre na to na makukuha mo, ha? So, remind ko lang sa inyo, i-message nyo talaga yung nag-invite sa inyo, no? Humingi kayo ng ganito na copy, na access, okay? So, next, number 3 down to 7. So, gusto mong matutunan how to increase your cash flow? Yan, mag-attend ka ng workshop 1. Okay? Gusto mong matutunan how to build strong financial foundation? Yan, workshop 2. Okay? Gusto mong matutunan how to build wealth, asset accumulation? Yan, workshop 3. Stock market, ito. Di ba? Sarap mag-aral dito, stock market, no? So, stock market, ang pag-aaralan mo dito is yung direct stock and indirect stock, okay? So, number 6, retirement planning. Yan, workshop 4, mag-attend ka. So, building a business in the financial industry. Yan, workshop 5. So, pwede kang mag-build ng business. Di ba? Habang nag-aaral ka. Di ba? So, napaka-amazing talaga. Ang lahat ng ito, no? Libre mo na makukuha pag nasa loob ka na. Di ba? Mag-aaral ka dito ng unlimited. Di ba? So, number 8, free financial check-up. Yan. So, exclusive lang to sa member. So, usually kasi sa atin, ang alam lang talaga natin is yung check-up, no, sa sakit. Pero hindi alam ng karamihan na dapat i-check up din natin yung bulsa kasi minsan, pag ganito yung mangyayari, no, ang sakit ng tiyan mo, tapos nagpapa-check up tayo, nagtanong ka sa front desk na magkano yung bayad ng check-up, pag nalaman mo yung bayad ng check-up, mawawala bigla yung sakit ng tiyan mo kasi sa laki ng bayaran. No, check-up pala ngayon, mahal na. Diba? So dito, talagang i-check na natin yung bulsa natin. Yan, number 9, Associate Financial Planner. So pwede ka rin dito magkaroon ng license as financial educator. Diba? So, ito, no? Recorded to sa buong Pilipinas ang makukuha mo dito. So, para ka na din nila sino ba nakakilala dito ni Chinky Tan? Yan, nila Brother Boo. So, yan, mga Associate Financial Planner yan, no? License yan, certified. Okay? O, di ba? So, pwede kang magiging ganyan nila, di ba? Di ba? So, kumbaga, walang sa pagsasalita, di ba? Napaka-motivated, no? So, meron din silang ganitong license. So, pwede ka dito, di ba? Mag-avail. Number 10, free gifts, no? Pagpasok mo dito, meron kang agad na libre, 100,000. Free personal accident insurance from Manila Bankers. So, by the way, no, ambassador ng Manila Bankers is si tawag nito, Boy Abunda. So, yan. So, Fidelity para tong St. Peter.
So, pag pasok mo dito, upon your membership, yan, mag-additional ka na ng 500 pesos, ma-avail mo na tong 50,000 na fidelity para tong St. Peter. Pero usually, ang nangyayari sa atin ngayon, no, lalong-lalo na sa atin, meron ng St. Peter, pero walang healthcare. No? Hindi talaga naisip na yung iba, okay lang sana pag diretso, pag nakasakit, diretso na sa cemetery, no? Pero what if dadaan pa yan sa ospital? Di ba? So hindi magagamit din yung St. Peter, di ba? So talagang kulang, no? Ano yung kulang sa kanila, no? Education. Okay? So next, number 12, IMG Vision Care. So meron tayong libre, no? 2 frames per year. Okay, so nasa ano yan? Optical Delos Reyes. Okay, so libre po yan. Every year ha, 2 frames. So 13 down to 15, so meron tayong free unlimited consultation from Kaiser, and then discounted, no, sa mga medical services na at the same time sa ating ding mga immediate family. Okay, so number 16, magiging automatic mutual fund investor ka. So itong number 16, ito yung indirect stock. Okay? Ito yung indirect stock ha. Pagpasok mo dito kang IMG, automatic magiging mutual fund investor ka. Papasukin mo na agad-agad yung mundo ng stock market. Okay? So, number 17, yan, bibigyan tayo ng access, no, dito sa mga healthcare products ni Kaiser, like long-term care, short-term care, at saka senior care. Okay, so ambassador ng Kaiser is si Sharon Cunita. Okay, so number 18, Manila Bankers. So, most 18, so napakamura nito. So actually pag yung savings lang talaga yung pag-uusapan, recommended din to si Manila Bankers. 'Di ba? So napaka-affordable talaga. Number 19, no, and 20, so ang 19 is lang to, free investment seminar. Okay, so ito yung maganda, no? Kung pag nag-invest ka dito, i-guide ka talaga. No, so tuturuan ka, no, paano mo siya gagawin. No ba, sa unlike sa sino ba yung nakakilala doon sa sa Kapa at saka ngayon, no, marami pa rin ngayon nag-invest, no, tinatawag na palawakan. Di ba? So, ito awareness na din sa lahat, ha. So, maging aware lang talaga tayo, no. Pagdating sa investment, if wala po talagang nagtuturo sa iyo at the same time, hindi yan long term, no? Hindi yan long term. Wag po tayong pakampante, no? Kasi ganito, no? Hindi talaga yan kumbaga yung stability, no? Hindi mo makukuha. Okay? So paano mo siya makikita yung stability ng ng investment, no? Again, long term ang i-create mo, no? Long term. Kasi doon mo makikita yung malaking result. At the same time, guided ka, tuturuan ka, no, kung paano mo siya gagawin. No, hindi lang 'yon na sasabihin sa iyo na okay, mag-invest ka dito, no? Si Juan, mag-invest ka dito kasi yung 1,000 mo bukas magdodoble na 'yan. O, di ba? Tapos ang bilis nating mag-grab pag ganyan. Diba? So number 21, so to, no? Walang kuskus balungos. Ayan, so partner na din si Palawan. Okay, so 22 and 23. So mga to, no? Bibigyan tayo ng access din dito, no, sa mga non-life insurance, no? Let's say for example, gusto mong kumuha ng car insurance. So, yan, mayroon kang access dito. Gusto mong pumasok talaga yung papasukin yung real estate. So, yan. Meron tayong access, no, sa SMBC, Ayala Land, DCMI. So, pwede kang magbenta, no, doon sa mga ni SMBC, no? Sa mga niya na mga kondo, no? So, yan sa Ayala Land. So, pwede ka ding magbenta. So, meron tayong access doon. Okay? So, dito number 24, so special discount on memorial lots. Yan. So, 25, 26, 27, and 28. Pag gusto mong matutunan yung how to write a book, no, na ikaw yung author, how to do online marketing, how to do online business. So yan, meron tayong mga exclusive na mga courses dito na ituturo. Okay, so number 29, Everest Memorial Services, 24/7 yung service. Number 30, so EPSI Max para tong group of attorney, no. So, for example, pag gusto mong mag-create ng own na organization, so pwede ka dito, no? Pwede tayong assist or magpapagawa ka ng will of testament. Yan. 31, IMG Auto Program. Okay, so napakalaki ng discount mo dito. Pag bibili ka ng sasakyan, no need mo na yung agent. Okay? Mag-member ka lang sa IMG na bahala, di ba? So mag-i-email lang. Automatic na, direct ka na. So yung magiging
bayad doon sa agent, so magiging discount mo na yun. Diba? Napakalaki. So dito no mga kapatid, be in the financial industry. So you can have a chance no, own a business, become a financial educator, you can have on your time, the same time online system. So tanong ko nga dito no, ngayon sa ating lahat no, sa pagtatrabaho, nakukuha ba natin yung time freedom? Meron ba tayong time freedom? Di ba? Wala. So kailan natin yan makukuha? Pag meron tayong sariling business. Okay? So ano naman yung sariling business na maganda talaga? Yung sariling business na kahit tulog ka, nag-work siya, nagtatrabaho siya. No? Kasi yung iba, pag meron ka ng, ibig sabihin, meron na sari-sari store yung tao, sasabihin mo na, may business na siya. Di ba? Hindi pa po yan tunay na business. Self-employed pa lang po yan. Okay? So hindi pa po yan business. Okay, so yan, maganda dito kang MG is online system. Tumulong ka lang, time will come, ma-active yung income na gusto mo. Magiging utang free ka pa. Diba? So, napakaganda, diba? So, mag-aaral ka lang. So, number 33, you have a chance no, to travel the world for free. So, 34, yan, meron tayong mga world class na mga recognition. So, paano ba natin ito ma-achieve itong mga to? So, tumulong ka lang talaga, no? Yun lang talaga yung ano natin, help families. Ganun lang talaga yung mission natin. Okay, na-educate natin as financial literacy. Number 35, free HMO coverage. Okay, so sa akin is meron ako ditong 100,000 na libre. Okay? So, iba din to doon sa long term. So, itong HMO na ito is short-term care lang to, no? So, every year. Di ba? So, napaka-amazing na din kasi meron ka na ding libre. So, number 36 down to 39. So, pag member ka na, automatic meron kang portal, no? Or yung access mo. So, the good thing is, nandito na yung mga online courses mo. Unlimited na matutunan mo yan. Okay? So, wala pong bayad yan. 38, so yan, nagbibigay ng updates no, every now and then. 39, NeuraCash para tong GCash. Okay, so pwede mo itong gamitin like P-bills, no, through the kiosk. So, yan, transfer fund. So, pwede mo talaga siyang gamitin. Okay? So, pag PH code ka, 39 lang hanggang benefits mo. Pero pag international code ka, so yan, hanggang 48 yung 48 yung benefits mo. So, for example, pag nasa ibang bansa ka, pwede mong gamitin to, no? So, mag-PH code ka. So, meron kang exclusive money platform, itong Visa. And then, exclusive events and runs. So, ikaw lang din yung magko-qualified pag international ka. So, ito yung worldwide protection natin. Okay? So, sa mga kakilala natin na sa abroad, so pwede natin itong i-share, no? Na meron palang protection dyan sa abroad. No? So, with the help ni Manila Bankers. So, yan. Ito yung breakdown natin. So, ito naman yung breakdown ng number 48, no? Accidental Disablement Benefit. Okay? So, minsan kasi tinanong ako dito paano daw niya i-avail to, no? Kasi $500,000. O, di ba? So, ano ba yung sagot dito? So, ang sagot dito, kung paano i-avail, sundin niya lang tong guidelines, no? Loss of both hands, no? Di ba? So, putulin lang. Makukuha na to. Okay? Pero wag yung sundin. Bakit putulin ninyo, ha? Okay? So, dito, no? So, yan. Ito mga kasamahan natin na nakapag, na talaga, no? Na marami nang natulungan. Okay? So, paano ba nila ginawa? So yan, nag-participate lang na sila. So pag member ka na, meron ka ng sarili mong portal. So bibigyan ka ng user ID, password, tapos yan, i-login mo lang. Okay? So ito na yung makikita mo. Welcome no, sa ating members page. So makikita mo yung pangalan mo dito. Diba? So pag nandito na lahat ng updates mo. Yung mutual fund mo, di ba? Yung sa indirect stock, yan, so nandito na yung Fidelity, Everest. Nandito na lahat no, sa portal mo yung mga benefits mo. Okay? So tapos ito naman yung magiging portfolio mo doon sa mutual fund mo. Diba? So dito mo makikita yung transaction mo, yung amount, di ba? So nandito na lahat. Yung current term price ng shares, nandito na. So next, yan. So ito yung mga policy, no? Policy doon sa mga insurances ko. Okay? So ito naman yung ID ko, no? So si Kaiser talaga, no, is yan, kaagapay ko sa kalusugan. Diba? So ngayon, sino ba yung kaagapay mo ngayon sa kalusugan? Okay? So, IMG Turning Points, no? So pwede niyo tong i-search sa YouTube.
So makikita niyo yung makikita niyo yung mga inspiring stories no sa mga natin, sa mga leaders natin, no? So baka yung istorya ng buhay nila, yun yung istorya ng buhay mo ngayon. Diba? So tingnan mo, no? Tingnan mo at the same time para din naman at least no makita mo kung paano nila na-achieve yun. Okay? So yan mga millionaire ring earner natin. So ibig sabihin, yung system talaga is proven kasi meron silang nakatanggap sila ng ganito eh. So, ibig sabihin, pag pag na-achieve mo yung 1,000,000 sa isang taon, yan, so meron kang ring. 'Di ba? So sapphire ring. So ngayon, ano lang meron ka ngayon? Baka pag sa sapphire ring lang ang meron ka. Hanggang ngayon nasa sapphire ka pa ring. O, 'di ba? So baguhin mo 'yan, no? Tanggalin mo yang ring, no? Okay? So how to start, no, mga kapatid? Become a lifetime member in IMG for only 5,500. Okay, so 5,500 Sa 5,500, ano na yan? Inclusive na yung mutual fund investment mo. So ibig sabihin, 4,500 lang ang membership, tapos yung 1,000 dyan is automatic sa savings mo. Ibabalik yan in return of investment doon sa Soldivo. So mutual fund investor ka na agad-agad. Okay, so yan. So as the person who invited you, so usually, alam nyo naman siguro kung sino yung nag-invite sa'yo. Okay, so ito yung mga accredited banks natin. So pwede nyo itong screenshot for your references. Okay? Okay, so pwede din kayo magbayad sa True Palawan. Okay, so before I end, no, so I will leave this quote, no. If you're born poor, no, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. 'Di ba? So tama nga naman, 'di ba? So by the way, sa ating lahat ito, sino ba yung naniniwala sa swerte? 'Di ba? So sa mga magagandang oportunidad. So additional ko sa inyo, no. So wag po kayong maniwala diyan, no. Doon sa swerte, no, doon sa mga magagandang oportunidad, kahit gaano man kadami, no, kahit gaano man yan kadami yung sinasabi niyo na naswerte, yan. No, alam niyo ba yung swerte is gawain lang po yan ng mga taong tamad. 'Di ba? Walang swerte pag wala kang ginagawa. Wala ding magandang oportunidad pag wala ka ding ginagawa. Yes, napakinggan mo yung magandang oportunidad. Do you think merong mangyayari pag hindi mo yan kinuha? Hindi mo yan ginap? 'Di ba? Wala. So useless din, 'di ba? Sabi nga doon, no, knowledge, no, without yung learnings without execution is useless lang din. Diba? So wala ning kwenta. So dapat kung ano yung mga natutunan mo, yan, so i-apply mo, no? Tapos samahan mo ng discipline, 'di ba? Tapos yung hardworking mo, so i-apply mo. Para yung sinasabi mo na ay swerte, 'di ba? Swerte itong taon to kasi ganon. Siyempre may swerte yan kasi may ginagawa. 'Di ba? May magandang opportunity diyan kasi may ginagawa. 'Di ba? Do you think pag nangangarap tayo tapos ang ginagawa natin ngayon, no? Nagti-TikTok, 'di ba? Nag-i-email, oh, 'di ba? Do you think may mangyari? Oh. Si-share doon sa mga ano ni Tulpo, 'di ba? Mahilig tayong mag-share eh. 'Di ba? So, sino yung kumita? Kumita ka ba? Oh, di ba? Hindi. Sino yung kumita? Sila. Oh, di ba? So, dapat alam mo yan, no? Dapat alam mo yan. Okay, so IMG, building your future. So, I am your financial educator this afternoon. Yan, so live from South Korea. Okay, so anyo nga sa'yo? Okay, so yan, pwede nyo kong i-contact dito sa Facebook ko. So, pwede nyo kong i-email. Yan, so, and don't forget to like my page. Okay, so FutureWise Financial Management. Pwede nyo yung i-search. Okay? So, thank you very much. No? See you in the next class. Okay? So, marami ba tayong natutunan?